Sang-ayon ako kay Sen. Frank. Mhm. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas ng kandidatong iyon. Nahahati ngayon sa dalawa ang mga opinions matapos magpahayag ng pagtakbo ni VP Sara sa 2028 national and local election. Ang iba ay natuwa at nagsasabi na dininig ang kanilang pagnanais na tumakbo si VP Sara bilang presidente, pero sila ang mga pro-Duterte. In the meantime, ang iba naman masyado daw maaga para magdeklara ng pagtakbo bilang presidente na dapat unahin daw muna ang trabaho, pero mula naman ito doon sa mga anti-Duterte. Pero sa tingin ko strategy iyon ni VP Sara. Point of view ko lang dito ha, ang pwede at ikalawa sa pinakamalakas kay VP Sara na pwede lumaban ay si dati Vice President Leni Robredo. Maliban kasi sa malinis na record, minahal pa siya ng mga tao dahil sa pag-aaruga niya noon sa mga kababayan natin na tinawag niyang nasa laylayan. Hindi kasi maitatanggi na mahirap talunin si VP Sara. Kaya't kailangan mag-unite ang Pinklawan at Dilawan, pwede sila manalo. Kung pinapanood mo ang video na ito pero hindi ka naniniwala, ang mga kalaban na mismo ni VP Sara ang nagsasabi na mahirap talaga si VP Sara na kalaban. Maaring sa ratings ngayon, ang pinakamalakas si VP Sara. Vice President Sara. Ngayon, ang pinakamagandang paraan para umangat muli yung Partido Liberal, yung opposition, kung magkakaisa talaga para kay Vice President Leni at kung magdidesisyon ng maaga si Vice President Leni at least within the year. Nabanggit nyo rin po na si VP Sara ang sa tingin po ninyo na top contender sa ngayon sa 2028. Sino po sa tingin naman ninyo ang maaaring humamon sa kanya o yung sinasabing third force o pangatlong kampo? Ako po'y, Corina, tingnan niyo po ang kasaysayan ng ating politika. Wala po pong third force na nagwagi. It always ends up third. Kaya po yung aking hinihiling sana sa mga hindi sang-ayon sa kay Vice President Sara, kay President Marcos, magkaisa sila at magkaroon lamang ng isang kandidato na susuportahan ng lahat. Yan po ang aking tingin na pwedeng magbigay ng lakas doon sa lalaban sa 2028. Si former Vice President Leni Robredo lang ang maaaring itapat sa lakas ni Vice President Sara.